Nanawagan kahapon si Batangas Governor Vilma Santos sa publiko na huwag mag-panic matapos ang sunod-sunod na ulat ng mga nawawalang bata sa Batangas. Ang ilan kasi sa mga ito napag-alamang lumiban lang pala sa klase. Binuo naman ng Batangas Police ang Special Task Group Batang Anghel para tutukan ang kaso ng 4 pang nawawalang bata. Balitang hatid ni Salima Refran. Nanawagan ulit po ako sa... Di mapakali si Lola Eugenia, lola ng isa sa 4 na nawawalang bata sa Bawan, Batangas. Bagamat madalas palaboy sa daan, umuuwi naman daw ang 11 anyo sa si Romar pagsapit ng gabi. Nanawagan ulit po ako sa dumukot sa aking apo. Maaari naman po ay ibalik na po ninyo sa akin yung apo ko. Talagang ako po ay hirap na sa pag-iisip sa aking apo. Kasama rin sa 4 na nawawalang bata sina Jerome, 12 anyos, Mika, 11, at si Robin, 14 anyos. Mula August 27, 10 bata na ang napaulat na nawawala. 6 dito, natagpuan na. Yung 3, lumiban lang daw sa klase at naligo sa tabing ilog. Lately, sinakyan itong mga kabataan dito. Meron yung missing na naman kahapon na 3, only to find out, nagpunta lang sa, nag-swimming, umuwi siya ng 6 o'clock. Kanina nag-text yung isang bata naman na nakidnap siya. Meron pang haba-haba ng smiley. Nakita natin yung bata kaya na nandito. Ibig ko lang sabihin na ikwento ko, nasakyan ito, dumadami ng missing na ano. So, para hindi lang magpanik ng tao kasi wala naman nangyayari. Ang isang bata nakatakas daw sa mga dumukot sa kanya pero hindi pa makausap ng maayos sa ngayon. Para naman tutukan ang kaso ng 4 pang nawawalang bata, may Special Investigation Task Group na binuo ang Batangas Provincial Police Office. Binansagan itong Task Force Batang Anghel. Lahat ito ay inimbestigahan ng Batangas Police. Hindi pa natin alam kung anong reason kung bakit may nawawala mga bata. Maganda itingnan muna natin ang resulta ng investigasyon bago tayo mag-conclude siguro tungkol dito. Ang masasabi lang namin is nakatutok naman ang Batangas City Police Provincial Office tungkol dito. Isang hotline ang tinalaga ng Batangas Provincial Government para sa mga kaso ng abduction. Pero panawagan ng pulisya sa publiko, huwag gamitin ng hotline sa kalokohan at mag-ingat sa pag-post sa social media. Kung meron man silang maibibigay na impormasyon na makakatulong sa pag-iimbestiga sa police, mas maganda i-direct na lang nila at i-directa doon sa police concern rather than magpakalat tayo ng mga impormasyon na wala namang basihan. Ito yung mga cause ng alarm sa ating mga magulang. Hindi namin ito pababayaan, but I just hope maging accurate lang po sana yung mga report and at the same time hindi ma-magnify ng iba-ibang version kasi nagkukos ng panic sa Batanggenyo. Salima Refran, GMA News.